Paano kontrahin ang malas? Lalong-lalo na kung malapit ka sa mga ito o nasa harapan mo ang mga ito. Ito po ay mula sa comment ng isa nating kamadam tungkol po sa mga tahanan na malapit dito o nasa harapan ito. Or hindi naman po kailangan sa harapan mo pa or nasa gilid, nasa likod ka nito. Basta po ikaw o ang tahanan mo ay malapit dito, ikaw ay maapektuhan ng mga yin energies na nagmumula dito. Malalakas po ang mga yin energies na nagmumula sa mga ito. Maaari itong manahan sa tahanan mo kung wala kang pangontra at mga lugar na dapat nilalagyan mo ng cure dahil dito sila dadaan palagi papasok sa loob ng bahay mo. Kaya't maglagay ka ng pangontra. Meron dapat gawin at dapat po alam ninyo para hindi po kayo malasin. At para po yung mga cure na mailalagay ninyo, mapapakinabangan ninyo. Tandaan po natin mabuti, kapag ganito na ang tahanan natin, malapit tayo sa mga ito, kinakailangan meron po tayong puon sa loob ng bahay natin. So may altar dapat tayo na mayroong mga puon para po isa rin yun sa mabisang pangontra. Maliban po dito sa ilalagay natin sa ating tahanan. Dahil sobrang malalakas po ang yin energies na naidudulot ng mga ito at hindi ito maganda kung hahayaan lamang ninyo. Makakaapekto ito sa buong pamilya. Minsan, nakikita ninyo ang resulta ng mga kamalasang naidudulot ng mga ito, huli na. Kaya't mas maganda po, maglagay kayo kung malapit kayo dito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga tahanan na nakaharap or malapit sa sementeryo, simbahan, ospital. Kung ang tahanan mo ay malapit sa mga ito, kinakailangan po maglagay ka ng pangontra sa tahanan mo dahil ang enerhiyang meron ang mga ito ay hindi maganda. Tinatawag po yan na yin energies. Una-unang dapat gawin, maglagay ka po ng wind chime sa front door mo. Kung ang tahanan mo ay malapit sa mga ganitong establishments na nabanggit, hindi kailangang nakaharap ka pa sa mga yan. Basta malapit ka po, natatanaw mo, or bahay lamang ang pagitan, andyan na sila, kapitbahay mo na sila, wind chime po, maglagay ka. Ang paggamit po ng wind chime ay maaaring magdulot ng swerte, ngunit mas mabisang pangontra. Kung ganito ang sitwasyon mo na sila ay malapit sa iyo o kapitbahay mo, 6 rod ng wind chime po, ilagay mo sa front door mo para sa tuwing bubukas at sasara ang front door mo. Magdudulot yan ng tunog at magsisilbing pangontra sa mga energies na nandyan sa paligid ng pintuan mo. Hindi mo lang alam, napakarami na nila dyan sa labas ng pinto mo. Kaya't ginagamit natin ang wind chime. Sa mga nagdaang video ko, sinabi ko po na malas ang paggamit ng wind chime, lalo na kung ilalagay sa front door. Ngunit, malas po ang paggamit ng wind chime kung hindi ito sinukat o hindi inilagay ng feng shui master o sino mang maalam. Ikaw lang ang naglagay dahil gusto mo makaakit ng swerte. Kung minsan po magdudulot ng kamalasan yan, dahil habang tumutunog ang pintuan mo at mayroong negative energies o negative flying star na nandyan, nagigising yon, kaya kami namalas. Ngunit sa sitwasyong ito, ang wind chime po ay mayroong kakaibang enerhiya na tanging tututok lamang sa mga yin energies. Ang sinabi ko po sa mga nagdaang video ko, kung wala namang negative energies dyan, good ang wind chime. Pero kung nandyan ang negative energies na dulot ng flying star, malas ang wind chime. Pero sa sitwasyon na ganito, ang tututukan po ng wind chime o yung tunog ng wind chime ninyo
ang mga yin energies na nagtatangkang pumasok sa bahay mo. Kaya't ang paglalagay ng wind chime sa front door ninyo, lalo na kung kapitbahay mo ang mga nabanggit na establishments na ito, ay malaking tulong po. Para ang mga nag-aabang ng mga yin energies sa labas ng pinto mo, hindi sila makakapasok. At palagi po ninyong tatandaan, ang mga prayers natin gabi-gabi or pagising sa umaga, nagdadasal kayo, malaking tulong po yun. Sapagkat magbibigay ng proteksyon sa atin ang ating panalangin sa Panginoon. Ngunit, proteksyonan din po natin ang ating mga paligid. Dahil once na nakapasok sila sa tahanan mo, may posibilidad na hindi na sila umalis. Sunod na dapat mong gawin, lugar na dapat lagyan mo rin ng pangontra. Pagdating sa loob ng tahanan, pwede ka nang gumamit ng asin at bawang. Pwede kang maglagay sa living room ng asin at bawang, ilagay mo sa baso or sa mugs or sa anumang lalagyan na meron ka, pagsamahin mo ang bawang. At isa pa, na dapat mong bantayang lugar, ang northeast po. Lagyan mo po yan ng asin at bawang, ganon din po ang southwest sa lugar na yan. Sapagkat dyan mga area na yan, dyan sila dadaan, kaya't lagyan nyo po ng asin at bawang kapag sa loob na ng bahay. At kung meron kayong mga rooms na hindi ginagamit ng madalas or madidilim, asin po maglagay kayo. Pwede rin ang paglalagay ng ginger o luya. Pwede po yun, pangontra din po yun sa mga wandering spirits. Pwede po yun. At pwede rin ang bigas ilagay sa mangkok. Pwede rin po yun. Bigas lang ilagay ninyo sa mangkok. Lalong-lalo na kung yung room ay hindi ninyo ginagamit ng madalas. Bihira. O yung nananahan sa room ay pumapasok ng umaga, uuwi lang ng gabi. So, ibig sabihin, wala ng tao ng tanghali, bihira na magamit. Gabi lang kung uuwi lang siya, matutulog, pagising, papasok. Maglagay po kayo dyan ng bigas sa mangkok. Bigas lang po. At samahan nyo ng bawang at asin, pwede rin ang ginger. Kung kapitbahay nyo po ang mga ito, mahalaga po na malalakas ang pangontra na meron kayo. O kung sino man ang nais ninyong tawagin para bigyan kayo ng proteksyon, pwede po yun. Pero doon sa mga tao na nais ninyong kayo lamang ang maglagay, malaking tulong po ang paglalagay ng mga bagay na ito dahil ang yin energies po ay kakaiba. Huli na bago mong malamang minalas ka na pala. Sunod na dapat meron ang tahanan mo kung kapitbahay mo ang ospital, sementeryo o simbahan. Ang simbahan po ay alam naman natin na diyan nananalangin ang mga tao at nandyan ang tahanan ng ating Panginoon. Ngunit, sa simbahan din po binibindisyonan ang mga taong namayapa na. Kaya't nagkakaroon po talaga yan ng mga yin energies. Kaya't kung kapitbahay mo ang mga yan, maglagay ka ng mga halamang ito sa tahanan mo. Kung hindi mo po pwedeng ilagay sa harap, pwede mo itong ilagay sa bintana mo. Mga halaman po na may kakayahang kumontra ng mga negative energies na mula po sa mga wandering spirits. Energies po ang tawag sa mga ghost o sa mga spirits na naglalakad-lakad sa daan para po hindi ito nakakatakot. So, marami pong meaning ang energies pagdating sa astrology. So, tinatawag po siya na energies na lang para hindi matakot yung taong nagtatanong. So, para po makontra ninyo yung mga negative energies o yung mga wandering energies na maaaring nandiyan dyan sa paligid, bukod sa meron na kayong wind chime, magtanim po kayo ng oregano. Ang oregano, mabilis lumago, mabilis dumami, at murang-mura lang. Magtanim po kayo niyan, ipalibot ninyo sa area ninyo, samahan ninyo yan ng basil at rosemary. Para po sa may mga halaman na rubber plant o jade plant, ilagay nyo yan sa area ninyo. Pangontra din po yan, may kakayahan silang umakit ng mga good luck energies at may kakayahan silang itaboy ang mga negative energies na nasa area. Matindi po ang jade at rubber plant,
Kaya kung may napansin kayong simbahan na may malaking puno ng rubber plant, isang dahilan po na kayang panatilihin ng rubber plant ang mga good luck energies at kaya niyang kontrahin ang mga malas na enerhiya. So kung may rubber plant ka, ilagay mo saan man dyan, sa area mo pwede. Kung kaya mo maglagay ng mga yan, pwede po. At kung hindi ka naman po pwede maglagay sa harapan ng tahanan mo dahil maaaring makaharang. Sa loob ng tahanan mo po, kung kaya mong maglagay ng oregano, or kahit ang rosemary po, ilagay yan sa bintana, or kung ano man ang pwede mong mailagay. Kung hindi po pwede yung mga totoong halaman, pwede kang gumamit ng bawang at asin. At pagdating naman po sa ating mga bag, kung kapitbahay po natin yung mga establishments na nabanggit, maglagay po kayo sa inyong mga bag ng bawang. Pwede rin po kung mayroon kayong maliit na lalagyan or plastic na maliit, maglagay po kayo ng asin at bawang. Bilang pangontra po ninyo, lalo na kung madalas kayo ay pumapasok sa opisina or sa trabaho ninyo or maging sa eskwelahan po kung pumapasok kayo araw-araw, maglagay po kayo ng pangontra sa bag ninyo dahil maaaring sumama po sa inyo yan kung saan man kayo pumunta. So, maaaring kasama ninyo sila dahil sila nga po ay kapitbahay ninyo at talagang naandyan sila. Kung minsan po, huli na bago nakikita ang epekto. Hindi agad nakikita kung ano yung kamalasang naidudulot. Nakikita na lang kapag huli na. Meron ng kapamilya na naapektuhan. Nakakalungkot po yung ganun. So, mas maganda po mag-ingat. Kung may mga sasakyan, sa sasakyan po, wala namang masamang maglagay ng asin at bawang bilang pangontra. Kasi po, pwede silang manahan dyan. So, ano mang sasakyan ang meron kayo, lagyan nyo po ng asin at bawang. Dahil sila nga po ay kapitbahay ninyo. Bilang pangontra po. At yung mga halaman po na ang bulaklak ay puti, kung meron po kayo sa tahanan ninyo, ilagay nyo po sa maliwanag na area para po hindi sila maakit dyan at manahan. At yung mga kortina sa tahanan ninyo, bright colors po ang gamitin ninyo. So, kung ano man yung bright colors na gusto ninyo, pwedeng red, orange, pink, bright colors po ang gamitin para po magkaroon ng young energies sa tahanan ninyo. At hindi magwagi or hindi manaeg yung yin energies. Yin energies po, ito po yung sa tahanan naman po, malalaman mo kung mataas ang yin energies kapag madilim ang bahay. At ito kapitbahay mo, yung mga establishments na ito, so malakas ang chance na nasa loob na sila ng bahay mo kapag ganun. So kung hindi ka naman mahilig magsindi ng ilaw, sapagkat kung maliwanag naman yung tahanan mo pagka-araw, yung kortina mo po, pwede ka maglagay ng mga young colors na kortina or yung mga bright colors na kortina, pwede po yun. Maging ang rugs mo, yung basahan, o yung mat sa harap, yung welcome mat sa harap ng pintuan mo, pwede po ulay pula para po hindi sila makapasok. At pwede din magsabit ng mga emperor's coin sa bintana, sa lahat ng entryway pwede. Pwede rin isabit ang salt at bawang sa lahat din ng entryway para po maproteksyonan po kayo at para mabalanse ang energies na meron sa area. Tandaan po natin mabuti, meron pong iba't ibang pamamaraan na pwedeng gawin para makontra po ang mga ganitong negative energies o mga yin energies na kagaya nito, marami po. Ang tinalakay po natin ngayon, ilan lamang po ito sa mga po pwede ninyong gawin at po pwede ninyong magawa agad. Pwede po yan na kahit kayo na lang ang maglagay, pwede po. At prayers po. Ang prayers po natin ay number 1 po yan na pangontra sa lahat ng kamalasan. At bukod po sa tayo ay nagpipray, pwede naman po tayong maglagay ng mga bagay-bagay sa paligid na nagdudulot din ng protection para sa atin. At pwede po ang Emperor's Coin o anumang lucky charms na mayroong red. Pwede rin pong isabit yan sa ating tahanan bilang pangontra po sa mga yin energies. At lagi po natin tatandaan, dapat po kung maglalagay kayo ng pangontra, pinaniniwalaan ninyo at alam ninyo ang tamang paggamit para po makita ninyo yung epekto niyan. Sapagkat magbabago naman talaga ang enerhiya at mararamdaman mo po yung pagbabago. At talagang masasabi mo na nagbago yung energies
nung nilagay mo yan. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood po at sa lahat po ng nagko-comment. Maraming salamat po. Meron po nga nag-comment na thank you sa comment mo, ma'am. Comment niya po ang bagal. Ma'am, pasensya ka na kung mabagal kasi po hindi lahat ng nanonood ay pamilyar na po sa ganito. So kung pamilyar ka na po sa astrology, meron pong nanonood na hindi pa. So kailangan po ipaliwanag kung paano ito gagawin o kung ano ang nagiging epekto nito dahil hindi pa po sila pamilyar. So sa mga pamilyar na po, pwede nyo naman po i-pass forward na lang yung video. Ngunit sa mga nanonood po ng simula hanggang sa dulo, maraming salamat po. Kung minsan po kasi, kahit pamilyar na tayo, nagkakaroon tayo ng may nami-miss tayo kapag hindi natin tinatapos yung kung ano man yung inaaral natin. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa lahat po na nakaka-appreciate. Maraming salamat po sa inyo.